Sa linggong ito, sasagot po ako ng ilang katanungan na inyo pong pinost sa Facebook. Nais ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng kanilang mga tanong, mapa-email man o Facebook. Konting pasensya lang po, ho. Hindi po kasi sapat ang ating oras para agaran po nating masagot ang inyong mga tanong. Simulan na po natin. Natutuwa po akong makakita ng mga post galing sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Nakatutuwang isipin na hindi nila kinakalimutan ang kanilang pananampalataya. Ang una nating post ay galing po sa China. Ang may akda po nito ay si Romy. Ito po ang sabi niya. Hi Bishop Tagle, good morning po muli at God bless po sa ating lahat. Minsan na rin akong nakapagtanong sa inyo at maayos nyo naman po, or I would say I'm more than satisfied with the response given. Salamat po. Habang nanonood po ako noong March 21, 2010 episode at sinasagot ang katanungan ng ating kapatid na si Dream Diver from KSA, may pumasok pong katanungan sa aking pag-iisip. Honestly po, Bishop, di ko rin po alam kung ito ay tamang tanong dahil di ko pa sinasaliksik kung dapat nga ba na itanong sa inyo. Una, between our Bible, Old and New Testaments, at yung Quran ng ating Muslim brothers and sisters, totoo po ba na mas malawak ang Quran kesa sa Bible natin? Dahil po na si Mama Mary at life ni Jesus ilang bahagi lang po sa Quran. Yung tanong ko pong iyan, nasabi po sa akin ng kumpari kong Muslim, inaanak niya po ang isa sa aking anak, at yun nga, nabanggit sa Quran si Mama Mary at yung life ni Jesus Christ. Pangalawa po, bawal po ba sa ating simbahan at teachings natin ang aking nagawa sa pagkuha sa isang Muslim brother na maging ninong ng aking anak sa binyag, sa kadahilanan nga po na magkaiba ang aming relihiyon? Sa akin pong palagay, hindi. Sa ating simbahan, bawal po ba? At pangatlo po, dito po sa China, Shanghai, meron pong Apostolic Catholic Church. Ito po ba ay isang sangay o sekta ng ating simbahang Roman Catholic o isang aglipayan? Halos parehas lang naman po ang practice at yung pare nire-recognize si Pope Benedict. Pero nagtataka lang po ako kung bakit sa Apostles' Creed sinasabi nila, I believe in one apostolic church, at nawawala po yung word na Catholic. Pasensya na po sa haba na naman ng aking email. Maraming salamat po, Bishop. God bless. Romy from China. Romy, maraming salamat. Kahit may kahabaan nga ang iyong email, ay very substantial naman ang iyong mga tanong. Una, tungkol doon sa paghahambing ng Bible natin, Old and New Testaments at Quran. Ako magtatapat sa iyo, no? Hindi ko pa nababasa ang Quran. Kaya ayaw kong mangahas na magbigay ng comparison. Although, naka-attend ako ng isang lecture na binigay ng isang expert na paring Katoliko sa Islam. He studied Islam, no? Ang tawag nga sa kanya ay Islamologist. Sinabi niya sa amin sa isang lecture na bagamat merong mga pangalan ng mga persons like Abraham, Mary, Jesus na nakikita natin sa Quran, sabi niya, kung titignan mo ng masinsinan, hindi exactly magkapareho yung Abraham ng Bible at yung Abraham sa Quran. Yung Mary at yung Jesus na binabanggit sa Quran, iba rin, hindi eksaktong pareho doon sa binabanggit na Mary at Jesus sa Bible. Yun lang ang aking masasabi, no? Ayokong mangahas sumagot ng hindi ko naman napag-aralan. Ang ikalawa, yung tanong mo na, kinuha mong kumpare ang isang Muslim. Yung ba ay naaayon sa turo ng simbahan? Ganito ko ipapaliwanag. Ang pagiging ninong o ninang sa binyag, sa kasal, sa kumpil, yan ay mission of faith. Kaya merong ninong o ninang, ang papel nila ay maging guide together with the parents
in raising this person in his faith. Okay? So ang papel ng ninong at ninang hindi tagabigay ng regalo, ha? Although yan ang nagiging kostumbre. Ang ninong at ninang hindi lang yung yan ang makapagbibigay ng scholarship o baka later on ay makatulong sa trabaho, no? Yan ay extracurricular. Ang main na trabaho ng ninong at ninang ay to be a guide in faith. Now, ang tanong doon, ikaw na siguro makakasagot. Paano makakapag-guide sa pananampalataya ang hindi kasama sa pananampalatayang iyon? Okay? So, the answer there comes with an understanding of the role of the witness in the sacrament. At yung panghuling tanong mo, no, tungkol sa Apostolic Church in China. Well, ito na naman. Hindi ako expert sa simbahan sa China. And as you well know, because you stay in China, the situation of the church in China is rather complicated because of the group that has gone underground and also a group that has gone above ground. But the group that has gone above ground has to comply with some of the requirements of the government that has an apostolic patriotic association to monitor the life of the church. Now, yung sinasabi mong simbahan na nakalagay Apostolic Church, hindi ko alam kung yan ay yung sinasabi mo na para bang katulad ng ibang humiwalay sa Catholic Church or baka yan ay kasama doon sa mga naniniwala na sila'y Catholic but because they are under the Patriotic Association, they are forbidden by the government from using the word Catholic. Again, I say, I do not know. Siguro magtanong-tanong ka dyan. Ayokong mangahas ng pagbibigay ng judgment sa isang bagay na hindi ko naman totally nahahawakan. Salamat sa iyo, Romy.